Yo, what's up mga kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So maraming Pilipino ang nagulat sa ibinitawang salaysay ni Senator Amy Marcos nung nakaraang sa malawakang rally na pinangunahan ng mga INC sa Manila. So hindi ito inaasahan ng lahat na talagang sasabihin niya yung ganon. At maraming katanungan, bakit nga ba niya ginawa yun? At marami ding mga tao na ang nahati. Ba't ganun nga yung ginawa ni Amy Marcos, maaari doon sa kapangyarihan lamang, kaya nilaglag niya yung kapatid niya. Pero yan ang ating aalamin ngayon sa vlog nito. Pero bago dyan, syempre, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa vlog natin. So, road to 10,000 followers na po tayo. Maraming salamat po. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga iba't ibang video dito sa YouTube natin. And i-support nyo rin po yung Facebook page po natin at ang ating TikTok account. Alright? So without further ado, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga kaibigan, aside sa mga ibinitawang salita ni Senator Amy sa rally ng mga nakaraang araw, at meron pa siyang malaking pasabog na talagang marahil ito na talaga ang pupuksa sa pinaka head ng corruption sa Pilipinas. Dahil sa post niya na ito, at for sure meron pang ebidensya na ilalabas si Amy Marcos laban kay Bongbong. So ito nga nakakapagtaka kasi nga mismo kapatid niya na ang kumakalaban sa kanya. Maaring talamak na talaga at sobra na talaga. Kaya yung kalukuhan dito sa gobyerno natin ay sobra-sobra na talaga. So may post dito sa Senator Amy Marcos sa kanyang official Facebook page. Sabi dito mga kaibigan, sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad, alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman nyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masayang ang pagtitiwala at katapangan. Yun ang mensahe or post ni Amy Marcos. So talaga dito, mapapaisip ka. So di natin alam kung kailan lalabas ito. Una, naglabas ng video si Saldico at nilaglag niya na talaga si Martin Romualdez, yung pinsan nila. Pinsan nila Amy Marcos. Pangalawa, nilaglag pa niya si Bongbong, which is yung Pangulo natin, na isa rin talaga sa mga head ng pangunguna sa pangungurakot, yun nga, pagnanakaw ng bilyong-bilyon sa kaban ng bayan. Ngayon, meron na naman ilalabas si Amy Marcos and for sure, maaring ito na ang katapusan ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Dito nakakapagtaka na talagang dati nilang kasamahan at talagang kilala ni Amy Marcos, talagang isinend sa kanya yung mga video, yung patunay. At ang video na yon, yung talagang, yun nga, yung paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot sa palasyo or sa Malacanang. Alright? So sabi dito, gusto kong malaman nyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Ibig sabihin, even yung mga duty sa loob ng palasyo, yung mga nagtatrabaho sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung mga kasundaluhan, mga kapulisan, is hindi na talaga maayos din yung yung loyalty nila sa Pangulo. So maaaring dito na talaga magtapos. Kasi ito yung mga kaibigan, hindi naman natin kasi inilalahat yung mga tulongges na pulis at sundalo na susunod sa lahat ng gusto ng nakaupo sa gobyerno, lalo na kung mali. Kasi meron talagang matitinong mga batas
So, maaaring dito na talaga, nakita nila talaga na sobra na. Kaya pwede dito mag-alsa yung mga kasundaluhan at saka mga pulis, magtulong-tulong at yung syempre, yung sambayan ng Pilipino para patalsikin yung presidente ng Pilipinas. Maaaring matulad si Bongbong Marcos sa tatay niya. Pero yun nga lang, sa tingin ko, mas malala pa yung pwedeng mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa katiwalian na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. As in, ano na talaga harap-harapan na talaga. At sa papansin nyo naman, na mapahanggang sa ngayon is wala pang nananagot. So dito, marami rin talagang nahati at marami din talagang mga Pilipino ang nagalit. No, though, yung rally nung nakaraan is peaceful talaga. Walang nangyaring gulo. Alright? So, yun nga, dahil pinangunahan ito ng mga INC at ng mga iba-ibang religious group. So, yun nga, maraming mga religious group ang nagsasabi na hindi nila pwede patalsikin si BBM dahil itinalaga nga din siya base sa Bible na itinalaga din siya ng Panginoon na mamuno sa Pilipinas. Pero ako ang stand ko doon mga kaibigan, hindi porket akala natin talaga itinalaga ng Panginoon yung akala lang natin nakala rin yun kasi masyadong deceiving dito sa mundo. 'Di ba? Merong ang story sa Bible about sa Egypt, talagang minamaliit or talagang pinahirapan ng pero yung mga Egyptian ng time nila. Talagang yun ang namumuno. Pero nagtalaga yung Panginoon ng isang tao na tutulong para pabagsakin ang makapangyarihang pinuno doon. So parang ganoon din ang mangyayari doon mga kaibigan na hindi lahat ng umupo sa government is talagang itinalaga ng Panginoon. Maaari dito na talagang yun nga, makapangyarihan siya. Dahil nga, alam naman natin dito sa mundo is ang nauna talaga is yung makamundo. Talagang nasa Bible po yan na talagang may free will talaga yung mga tao. Alright? So, yun ang stand ko doon. Maaaring inalaw din talaga ng Panginoon na talagang paupuin yung mga nakaupo sa gobyerno para makapagnakaw sa kaban ng bayan. Pero gagawa rin ng Panginoon ng way para ma-wash out din sila. Yun lang naman po ang aking stand. And again, sabi ko nga po, dito sa vlog natin, lagi natin inuulit ito na wala tayong itinataas na kahit anumang kulay dito pagdating sa politika. Kung ano lang po yung nakikita ko, yung side ko, yun po ang aking i-share. At wala akong kahit sino mang na itataas dito. Basang itataas natin ito kung sino yung sa tingin ko na tama at talagang tunay na nagmamalasakit talaga sa ating mga Pilipino. Diba? Yun lang. Kayo po, ano yung side ninyo or ano yung thoughts niyo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Pero yun yung pinaka-highlights ngayon mga kaibigan. Maaaring itong ilalabas ni Amy Marcos ang posibleng magpabagsak sa sarili niyang kapatid. So maraming katanungan at hanggang ngayon hindi natin alam yung rason kung ano nga ba talaga ang balak ni Amy Marcos, kung bakit niya kinalaban yung sarili niyang kapatid. At talagang kumampi siya sa kalaban. Pero alam naman natin na dati pa man din magkaibigan na talaga si Sara Duterte at saka si Amy Marcos. Talagang sanggandikit sila. At kaya nga nagkaroon ng unity team nung nakaraang halalan. Yun nga si Bongbong at si Sara Duterte. At maraming Pilipino ang sumuporta sa dalawa. At isa na rin si Amy Marcos. Pero yun nga, hindi natin inaasahan na ganito ang nangyari sa government natin. At ito yung pinaka-worst based sa research natin. Isa rin itong administrasyon na to sa pinaka-worst na punong-puno at talamak at grabe yung nakawan. At ito ring administrasyon yung talagang bumaba talaga yung value ng piso natin. Okay, so ngayon mga kaibigan, aabangan natin itong pasabog ni Amy Marcos. Alright, so talagang maaari talagang magkaroon ng people power 3. Pag gaya nga ng sabi ng mga ibang batikan na mga tao sa social media, yung talagang
maalam talaga pagdating sa politika. Na pag si Bongbong Marcos hindi pa siya gumawa ng hakbang, hindi pa niya binilisan, talagang magagalit talaga yung mga Pilipino. Dahil pa hanggang sa ngayon, parang may pinoprotektahan pa rin si Bongbong. No, sinasabi niya na talagang dumadaan siya sa due process kahit na medyo matagal. Pero yun nga lang, ang nakakapagtaka kasi doon, ikinanta na ng lahat ng mga kasabwat sa nakawang ito pero wala pa rin nananagot at wala pa rin nakukulong. Okay? And I think hanggang dito na lamang tong vlog na ito mga kaibigan. Once again, maraming pong salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga ina-upload kong video. At maasahan nyo pa na mag-upload pa tayo sa susunod kaya wag po kayong manawa. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And i-follow nyo rin po yung ating Facebook page at yung ating TikTok account. So yun lamang po mga kaibigan and see you on my next vlog. Bye!